So hi guys, para sa ating Day 2 QuickBooks tutorial, itutur ko kayo sa loob ng QuickBooks Online. So para malaman nyo kung saan nga ba pinupost ang mga billing, yung mga customers, so saan nag-create ng chart of account, or saan nag-add ng mga customer, then kung saan nagka-categorize ng mga bank transaction. So before that, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ba kayo magkakaroon ng access sa QuickBooks ni client. So ito, pag na-receive niyo yung email na to, meaning is ini-invite kayo ni client para ma-access niyo na yung kanilang QuickBooks. Then i-accept niyo lang yan, then ipi-fill up niyo lang yung mga details na kailangan para ma-access niyo yung QuickBooks. Then after isasubmit nyo na. Then, kapag nasubmit nyo na is pwede nyo nang i-access yung QuickBooks ni client at makapag-start na kayo ng task sa kanila. So, yun lang guys. Panoorin yung tutorial para sa Day 2 QuickBooks tutorial natin. So, hi guys. Once na nakapag-login na kayo sa QuickBooks ni client, ang unang nyo makikita is yung dashboard niya. So, dito sa dashboard, makikita nyo yung mga report na kinostomize based sa kung ano yung report na gusto nyo makita. For example is, nakalagay dito yung sales, then yung profit and loss, then nakalagay dito is yung bank accounts niya, then invoices. So, depende na lang kung paano nyo gustong i-customize yung dashboard ng QuickBooks or kung ano yung gusto ni client. So, dito sa customize, dun yung ma-set up kung ano ba yung report na gusto nyong makita pagka-open ng QuickBooks. Ano ba, saan ba makikita yung mga report, saan ba kinikreate ng invoices, saan ba nagpo-post ng mga bill. Dito sa setting, pag click mo yan, doon kinikreate yung mga accounts. Ito yung parang pinaka-shortcut para sa mga pag-setup. For example, is pag-setup ka ng accounts, then ng chart of account. So, yan. Ito yung makikita mo sa settings. Ano ba itong yun na to? Pag mag-create ka naman, first gusto mo mag-create ng invoice, then mag-receive ka ng payment. Itong receive payment, ito yung minamatch mo yung deposit or yung payment ni customer dun sa invoices. Then statement. So, ito. Dito sa customer. Ito, yan. For creation lahat to. Then, journal entries, yung pang magpo-post ka ng mga adjusting entry, dito yan. Then, kung magpo-post ka ng mga deposit, dito din yan. So, ito yung makikita nyo sa new. Then, punta tayo dito sa dashboard. Sa dashboard is yung kung ano yung makikita nyo once na nag-open kayo ng QuickBooks. Then, sa transaction. Sa transaction, dito nyo makikita yung bank transaction or yung bank feeds na tinatawag. So, ito yung tab kung saan nyo makikita o malilink or maa-upload yung mga transaction ng bank papunta dito, then dito rin kayo nagka-categorize, nagma-match at nagre-record ng transaction. So, yung details na nandito ay yung nanggagaling mismo sa bank statement ni client o sa kanyang bank account. So, sa receipt naman, dito ina-upload yung mga copy ng mga receipt para kahit mawala yung hard copies ng mga receipt or billing mo is meron kang lang dito, soft copy. So, kasi once na in-scan to ni QuickBooks, yung in-upload mo dyan, automatic niya matitrace yung vendor name, yung mga importanteng details. And sa reconcile, after nating mag-post ng mga transaction, mag-categorize ng bank feeds, then every month end or end ng every month end, gumagawa tayo ng bank reconciliation. So, dito yun sa reconcile. So, dito siya sa transaction, then reconcile. Dito mo gagawin yung pagbabank record. So, rules. Ang rules naman is kung meron kang mga transaction na paulit-ulit lang, na for example is meron kang billing na paulit-ulit binabayaran lang din, pero hindi naman siya consistent na monthly, pero same lang din naman yung nakalagay sa details niya, then same lang yung pay na binabayaran mo, pwede mong gawan ng rules dito. So, once na nag-sync ka sa bank feeds or sa bank transaction mo, or nag-upload ka ng bank transaction dito sa QuickBooks, is automatic siyang mag-suggest ng details. For example, kung sino yung customer nun, kung sino yung vendor, then kung ano yung entries na dapat i-post para sa kanya. Pero then sa chart of account, dito mo makikita lahat ng chart of account ni client or ni customer. So, para sa akin,
every time na meron akong hinahawakan or meron akong bagong client, ang una ko talagang chinecheck is yung chart of account. Kasi dun ko malalaman kung ano yung mga account na ginagamit nila for posting sa mga previous transaction nila. So, sa akin is mas madali kong makategorize yung transaction kapag nakita ko kung ano yung mga nasa chart of account niya. Kasi alam ko na kung paano ko ika-categorize yun. Then, sa recurring transaction, ito naman is, for example, is meron kang monthly na binabayaran na fixed, for example, is mga rental. Pwede mo na siyang iset up dito in monthly. So, hindi mo na kailangang i-post siya ng paulit-ulit monthly. Kasi next natin is sa sales. Sa sales naman, dito natin makikita yung mga details regarding sa sales. Dito makikita yung invoices na in-issue, then yung mga payment ni customer, ng mga binayad, then kung ano yung mga estimate na inano mo. So, ito. So, ito. Sa invoice, dito ka mag-create ng mga invoice na ini-issue natin sa customer ni client. So, yan. Ito. Then, sa estimate. Sa estimate naman, ito yung parang proposal or quotation na tinatawag na ini-issue natin kay customer para for review nila bago pag nag-approve sila, pwede natin siyang i-convert into invoices na. So, hindi na natin uulitin ulit yung pinost natin sa estimate kasi automatic na siyang mako-convert into invoices. So, sa sales order is parang same lang din naman siya ng estimate. Sa recurring payment, sabi ko nga is kapag merong same transaction na nangyayari, pwede nyo siyang i-set up ng recurring payment. Sa deposit, dito tayo nagpo-post ng mga deposit. Si customer. So, ito yung details ni customer. Dito natin pwedeng i-set up kapag meron tayong mga bagong customer. Sa product and services, so pwede rin tayo mag-set up dito ng product and services para pag gumawa tayo ng invoices is automatic na siyang magpo-post. Then, pwede rin natin lagyan ng price dito. So, para pag nagay natin yung product is automatic na siyang naglalagay ng unit price, then nakasetup na din dito is kung ano yung magiging posting entry niya, kung saan siya papasok once na nakapag-issue tayo ng invoices. So, ganoon. So, next is expenses. Pag sinabing expenses, ano ba yung mga expenses? Siyempre, mga gasto. So, ano makikita mo sa gasto? Siyempre, yung mga details ng mga vendor or kung saan natin kung ano yung mga naging expenses ni company. So, sa bills, dito natin siniset up sa bills yung mga invoices na ini-issue ni vendor papunta sa atin. Pero hindi pa to automatic na babayaran agad kasi billing invoice lang to. So, sa expenses, ito is pwede nating i-record yung mga transaction na binayaran natin ng cash. Kasi dito is, pag nag-record ka ng expenses, is ilalagay mo agad dito kung ano yung bank account, kung paano natin binayaran yung expenses. Then sa bills naman is billing invoice lang to na in-issue ni vendor pero hindi pa natin siya babayaran agad. So pag nag-create ka niyan, ilalagay mo lang dito yung details ng invoice na galing kay vendor pero hindi pa yun bayad. So purchase order, ito yung mga PO na create natin papunta kay vendor. Then, sa bills payment, dito natin pinupost once na nagbayad na tayo kay vendor. So, imamatch natin yung payment natin kay vendor para dun sa open na bill create natin. Sa vendor is, ito naman yung vendor per vendor kung saan pwede natin makita yung details ni vendor kung saan pwede tayong mag-create. The next is sa customer. Sa customers and leads, same lang din to nung parang nasa customer details. Then, next is sa reports. Sa reports, dito natin generate yung mga reports na sinisend natin kay client. For example, is yung financial statement. So, dito rin natin isi-search yung mga So, itong tab na to, sa report, dyan siya makikita. Yung mga financial statement report, customer aging report, yung vendor aging, ganun. Mga general ledger report, dito yan sa report. And sa payroll, meron kasi ibang company na ginagamit nila para sa payroll nila is yung QuickBooks. Meron din ibang company na gumagamit ng third party para sa payroll ng employee nila. So, sa inventory, ito is for example, is sa mga
ah, retailer or mga Shopify, yan, dito nila mamamonitor yung mga inventories kung ilan pa yung mga on hand nila. Kung kailangan na ba nila mag-restock or marami pa silang mga stock. Then sa budget, dito, before the following year, pwedeng mag-setup dito ng budget para dito makikita mo yung comparison between the budget na sinet up nyo and yung sa actual na naging expenses or income ng company. So, yun lang naman. So, sabi ko nga is, once na na-master nyo yung basic accounting, fundamental accounting, accounting cycle, kahit anong system pa gagamitin inyo, is madali na lang siya. As long as naiintindihan nyo yung basic accounting at kung paano nag-work yung accounting. Sa accounting, ang mahirap is analyzation lang talaga. Kasi doon is mag-iisip ka talaga kung paano mo ba ipopost to, kung saan mo ba siya dapat ipost, ganun. So, as bookkeeper, ito lang naman yung mga mahalagang tab na lagi namin ginagamit. Yung transaction, para sa bank feeds, pag-categorize ng bank transaction, then sa sales, para pag-record ng mga invoices, then expenses, para mag-record ng mga billing or mga expenses from vendor, then sa report para mag-generate ng mga reports. So, ito lang naman. So, madali lang talaga siya as long as naiintindihan niyo talaga yung flow accounting and basic accounting. Yun talaga yung kailangan yung tutukan ng pag-aaral kung gusto niyo maging isang bookkeeper. So, yun lang naman guys. Thank you so much.